panahon, ang mga diwata ay naninirahan ng magkakasama sa isang mahiwagang lambak na may mga bulaklak na namumulaklak sa buong taon. May isang hardin na tinatawag na Eden na kumakatawan sa buhay sa lupain ng tao. Ang hardin ay inaalagaan at pinamamahalaan ng apat na magkakapatid na diwata. Ang diwata ng lupa, diwata ng tubig, diwata ng hangin, at diwata ng apoy. Isang araw, nang tumungtong sila sa hardin, natuklasan ng apat na magkakapatid na ang mga puno sa hardin ay nalalanta. Ang mga bulaklak ay patuloy na bumabagsak. Ang mundo ng mga tao ay tila may problema. Kailangan nila ng ating tulong. Tutulungan natin sila. Ako! Pupunta ako doon para tulungan sila! Ang paglalakbay na ito ay may maraming hamon at hirap. Tayo'y magkaisa para malampasan ito. Ito'y isang kwintas na kumakatawan sa lakas. Pati na rin ang misyon na iyong papasanin para protektahan ang lupain ng mga tao. Palagi niyo itong dalhin. Yumuko ang apat na diwata sa kanilang ina at sabay silang lumipad patungo sa lupain ng mga tao. Ang diwata ng hangin ay lumipad sa ibabaw ng malalim na berdeng kapatagan kasabay ng hangin. Ang mga windmill ay umiikot upang tulungan na magsasaka. Sa paglipad sa malawak na karagatan, agad na pinalaki ng diwata ng hangin ang mga layag upang tulungang pabilisin ang mga bangka. Habang ang diwata ng lupa, sa sandaling lumipad siya sa isang bundok na may kalsadang gumuho, itinaas niya ang kanyang patpat at sa isang iglap, bumalik sa normal ang daan. Pagkatapos ang diwata ng tubig nang lumipad siya sa tuyong bukid, mabilis siyang naglabas ng mahika para magdala ng sariwang ulan. Ang mga puno sa lahat ng dako ay mabilis na lumago. Nakita iyon ng diwata ng apoy at sabik na sabik siyang magpakita ng kakayahan. Nang pumunta siya sa maliit na batis, ang tubig ay kumulo sa init at ang mga hayop sa tubig ay nagmamadaling humingi ng tulong. Pumunta siya sa gilid ng kagubatan, ngunit saan man siya pumunta, ang mga puno ay nalalanta. Bakit? Bakit pinapalala ng kapangyarihan ko mga bagay ng ganito? Diwata ng apoy, kumalma ka! Baka hindi mo lang nagamit ang iyong kapangyarihan sa tamang lugar at sa tamang oras. Tama! Siguradong may lugar kung saan kailangan ng iyong lakas. Siguradong hindi itong lugar na yun. Diwata ng apoy, sa tingin ko'y hindi ka nababagay sa lupain ng tao. Kanina lang, pinalago ko ang mga halaman. Nang dumating ka, nalanta ang mga ito. Mabuti pa bumalik ka na sa hardin. Galit na galit ang diwata ng apoy matapos marinig yun. Nag-init ang buong katawan niya, dahilan para mabilis na lumipad ang iba pang mga diwata. Ikaw, anong ginagawa mo? Huwag mong isipin na ikaw lang ang may mahika. Nang hindi pinatapos ng diwata ng tubig ang kanyang sinasabi, galit na tumingin ang diwata ng apoy sa magkakapatid at lumipad palayo. Ang diwata ng apoy ay nataranta, tinitignan ng lahat ng uri ng hayop na laging umiiwas sa kanya. Bakit napakawalang kwenta ng kapangyarihan ko? Hindi ito patas. Namula sa galit ang diwata ng apoy na naging sanhi ng pagkapula ng sanga ng kinauupuan niya dahil sa init. Patuloy na nagagalit, naputol ang sanga dahilan para siya'y bumagsak sa lupa. Pues, totoo naman na lahat ng masasama ay laging nagsasama-sama. Kakaalis lang ng diwata ng apoy nang lumitaw ang yelong bruha na may hawak na sulo at inihagis ito sa ilalim ng puno. Habang lumilipad ng diwata ng apoy, nakita niya ang ibang mga diwata na dumaan sa kanya at mukhang nag-aalala. Bilisan niyo mga kapatid! Ang diwata ng apoy ay tumingin sa kanyang mga kapatid. Hindi naiintindihan ang nangyayari, kaya't siya'y sumunod. Lumipad ang tatlong diwata patungo sa maitim na usok na lumalabas sa gitna ng kagubatan. Mabilis na gumamit ng mahika ang diwata ng tubig para mapatay ang apoy. Diwata ng apoy! Umalis ka! Huwag mo na kaming guluhin! Ang apoy ay naapulan ng diwata ng tubig. At ang diwata ng lupa ay sumugod para gamitin ang kanyang patpat at gawing kayumanggi ang puno at puno ng buhay. Ang diwata ng hangin ay bahagyang naglabas ng mahika para lumikha ng mahinang hangin at tangayin ang itim na usok. Bumalik ang kagubatan sa orihinal nitong lagay. Biglang nakita ng diwata ng tubig ang kalahating sunog na sanga ng puno na gumugulong sa lupa at siya'y nagalit. Pagkatapos ng lahat, sino ang gumawa nito? Bakit may apoy sa gitna ng kagubatan? Lahat sila'y napalingon sa diwata ng apoy. Hindi ko ba sinasadyang nasunog ang punong yun? Ikaw ba ito, diwata ng apoy? Nataranta ang diwata ng apoy at tumakbo palayo. Siya'y malungkot at umiiyak dahilan para ang kanyang lakas ay humina. Ang kanyang katawan ay hindi na kumikinang. May biglang lumabas na bagyo na kinailangang sumilong sa ilalim ng puno ng diwata ng apoy.
kang umiyak, bata. Hindi ka tinatanggap ng lupain ng tao. Ngunit merong lugar na laging naghihintay sa iyong pagdating. May naghihintay ba talaga sa akin? Ito ang lupain ng kumukulong putik, kung saan may mga mahiwagang bulkan. Narito ang mapa. Pwede kang pumunta doon anumang oras. Tinignan ng diwata ng apoy ang mapa. Pagkatapos ay tumingin sa malayo at tinanggal ang kwintas. Iniwan ito sa ilalim ng isang puno at nagpa siyang pumunta sa lupain ng kumukulong putik. Ang lupaing ito ay isang perpektong lugar para sa diwata ng apoy. Nagpakasawa siya sa pagligo sa mainit na putik, lumipad sa ibabaw ng bulkan at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang gawing maganda ang pagputok ng bulkan. Dahil sa sobrang tuwa, hindi niya pinansin na ang mga puno at hayop na malapit sa paanan ng bundok ay sinisira ng mainit na putik at kinailangang lumikas. Kasabay nito, lumitaw ang yelong bruha gamit ang kanyang kapangyarihan para sirain ang lupain ng mga tao. Pinalamig niya ang mga ilog at ginawang imposible para sa mga barko na maglayag. Tinakpan niya ng makapal na nyebe ang lupa upang hindi makalabas ang mga tao at masira rin ang mga pananim. Ang mga tao ay maaari lang manatili sa bahay ng magkasama upang magpainit sa kanilang sarili sa pamamagitan ng maliit na apoy. Ang diwata ng lupa at diwata ng tubig ay ikinulong din niya sa isang higanteng bola ng yelo. Tanging ang diwata ng hangin lang ang nakatakas, ngunit ang kanyang katawan ay puno rin ng sugat. Napakadelikado ng sitwasyon. Pero naglalaro lang ang diwata ng apoy. Pinaputok niya ang bulkan at nagsilika sa mga hayop. Sobra na to. Tama. Ang diwata ng apoy lang ang makakalaban sa yelong bruha. Kailangan ko siyang mahanap. Pakiusap, ituro mo sa akin ang daan. Pagkatapos nito, lumipad ang diwata ng hangin kasama ang mga hangin patungo sa lupain ng mainit na putik. Diwata ng apoy, bumalik ka na sa amin. Ang mga tao ay sinasaktan ng yelong bruha. Ang diwata ng lupa at tubig ay kinulong din niya. Ikaw lang ang makakapagligtas sa amin. Ikaw ang nagsabing hindi ako bagay doon. Wala akong pakialam, umalis ka na. Sinubukan ng diwata ng hangin na magmakaawa, ngunit tumanggi pa rin ang diwata ng apoy. Umalis ang diwata ng hangin nang walang magawa. Bago umalis, iniwan niya ang kwintas na bigay sa kanya ng inang diwata. Diwata ng hangin, sandali! Sa wakas, pumayag din ang diwata ng apoy na bumalik upang iligtas ang lupain ng tao, kasama ang diwata ng hangin. Pagdating niya, namangha siya sa itsura nang lahat ay nagyayelo. Mabilis niyang ginamit ang kanyang lakas para sirain ang yelo, na iligtas ang diwata ng lupa at tubig. Dahil sa sobrang paggamit ng mahika, humina din ang lakas niya. Mga mahihina, iniwan ka na nila. Bakit ka bumalik dito? Gumamit siya ng mahika upang salakayin ang diwata ng apoy, ngunit sa kabutihang palad ay lumitaw ang diwata ng hangin. Ang tatlo pang kapatid ay nagsanib puwersa upang protektahan ang pinakabatang diwata. Ngunit napakalaki ng kapangyarihan ng bruha. Tignan mo ang kapangyarihan ko! Nang titirahin na ng bruha ang tatlong diwata, sumugod ang diwata ng apoy upang humarang. Ang salamangka ng mangkukulam ay tumama sa kwintas at napawalang bisa ang mahika. Yun pala, ang kwintas pala ay may kakayahang humarang sa lahat ng mahika. Yung kwintas, makakatulong ito para pigilan siya. Tara mga kapatid, magtulungan tayo. Pinagsama-sama ng apat na magkakapatid ang apat na kwintas. Unti-unting lumaki ang kwintas na hugis dahon na naging apat na kalasag. Nang makitang lumalakas ang kapangyarihan ng mangkukulam, ginamit ng diwata ng apoy ang lahat ng kanyang lakas para lumikha ng malaking daloy ng apoy at tumama sa kamay ng mangkukulam, dahilan para malaglag ang patpat ng bruha at malubha siyang nasugatan. Kinontrol ng diwata ng hangin ang hangin upang pagulungin ang patpat patungo sa kanya. Ang diwata ng lupa ay pinalaki ang lupa na nasa paanan ng bruha at hinawakan ng mahigpit ang kanyang mga binti. Ang diwata ng tubig naman ay lumikha ng malakas na bola ng tubig
na pumalibot sa paligid ng bruha. Pinaputok ng diwata ng apoy ang kanyang mahika upang lumikha ng kahon ng apoy at ikinulong ng diwata ng tubig ang mangkukulam sa kahon. Sa wakas, nagawa natin! Ang apat na magkakapatid ay masayang naglabas ng mahika upang bumalik sa normal ang buhay. Dinala ng diwata ng apoy ang kahon upang ikulong ang mangkukulam sa lupain ng mainit na putik at itinapon sa pinakamalaking bulkan. Nagpasya din siyang pumunta dito upang mamuno at panatilihing ligtas ang lupaing ito. Hindi hinayaan ang mga pagsabog ng bulkan na makaapekto sa buhay ng lahat ng mga nilalang. Pagsapit ng gabi, ang diwata ng apoy ay bumibisita sa mga tsiminea ng mga pamilya at gumawa ng apoy para sa kanila.